Hindi mamahalin pero minamahal. Walang papeles ang pangalan, Askal kung tawagin ng ilan. Pero kapag inalagaan, sila'y tapat na kaibigan. Higit pa sa alaga ang turing ng magkapatid na Princess at Meghan kay Itim at Puti. Pero tulad sa anumang pamilya, may dumarating na mga pagsubok. Mayo ng taong ito, kinailangan nilang lumuwas patungong Maynila. Ang problema, hindi pwedeng sumama sina Itim at Puti. Kasi po tinanong po ni Mama sa bus, bawal daw po talaga. Kung sa driver lang daw po, pwede naman po. Pero po dun sa sa mga pasahero, baka daw po may hika. Ayaw daw po. Bye, Puti! Masakit man sa dibdib, napilitan silang iwan sina Itim at Puti. Hindi nga natin siya pwedeng idala. Bawal ako sa Sa loob ng 2 buwan, nangulila ang magkapatid. Kasi po yung mga asing nakatabi na po namin sa higaan yun. Lagi naman po namin pinapaliguan, wala naman po yung galapate. Tapos kapag dadating po ako galing school, kahit tulog pa po sila, magigising po sila tapos ikikis po nila kami. Tapos pagka po, madami po akong ginagawa. Nakatabi lang po sila sa amin. So parang hindi sila talaga aso lang? Oo. Pamilya na po din namin, tinuturing namin kapatid. Okay, wow! Sino yan, Meg? Si Puti. Ayan, si Puti. O, ano pa yung ibang mga pictures? Ilang buwan nang nag-iipon ng pera ang pamilya para magkaroon ng pang-arkila ng sasakyan. Dahil hanggat hindi nakakauwi sina Itim at Puti, hindi kumpleto ang kanilang mundo. Pakuha po yung kaso namin. Maswerte sina Itim at Puti dahil may pamilyang nagmamahal sa kanila. Pero hindi lahat ng aspin ganito ang kapalaran. Karamihan sa mga aspin o asong kalye kung tawagin, pinababayaan, itinataboy, minamaltrato. Tulad ng asong ito na nakitang pagala-gala sa Bulacan noong Mayo. Ken is used to be a stray po dun sa palengke. Ang pangit lang po sa condition niya because of his walking disability, parang may-misinterpret siya ng tao. Kaya imbis po na bigyan, abutan ng pagkain, mas itinataboy po. Siguro kasama na rin yung pangit na itsura. Puro galis po, tas mabaho talaga siya. Payat na parang zombie dog na po talaga halos. Si Bamba Concepcion ang may-ari ng isang dog shelter sa Marilao, Bulacan. Kinupkop at inalagaan niya ang asong pinangalanan nilang Kentucky. Makalipas ang ilang linggo, ito na si Kentucky ngayon. If you would ask me, Ma'am, bakit siya nag-transform ng ganun kabilis? Honestly, it's not medicine or doctor, it's love. Yun po ang kaya kong iyabang sa lahat. Ang aso po, mahalin mo lang, mag-iiba ang itsura. Si Kentucky ay isa lamang sa mahigit 100 asong inaalagaan ni Bamba sa kanyang dog shelter. Sa ilalim ng anti-rabies law, ang mga asong pakalat-kalat sa kalsada ay dapat ilagay sa mga dog pound o shelter.
Taon-taon kasi humigit kumulang 300 Pilipino ang namamatay dahil sa rabies. Kaya puspusan ang panghuhuli ng mga otoridad sa mga asong kalye. Ang ilan sa mga ito pinapatay sa mga dog pound. Pero iba ang kaso sa Marilao, Bulacan. Dog impounding/shelter. Impounding po to the sense na kukunin namin sila sa karsada, huhuli with the catching, yun po kasi nasa impounding criteria po iyon. Pero pagdating po dyan, even if there's no one to claim, papakainin po namin sila dyan. Hanggang buhay sila, ma'am, gano'n ang kontrata. So dito po sa Marilao, wala nang asong pinapatay? Wala po talaga. Ever. So ano sila? Walang isang cage para... Agresibo at mapaglaro ang marami sa mga aso sa loob ng shelter. Si Rudy ang pinakamabait. Ang iba, yayakap pa sa iyo para bang naghahanap ng kalinga. Ikaw pinakamabait. Come on, come on. Pero ang pinaka-nakatawag sa aking pansin ay isang maamong aso na tahimik lang sa isang tabi. Suman ang bansag sa kanya. Takot ka? Takot ka sa akin? Bakit parang natatakot siya? Oo, natatakot siya. Bakit siya parang natatakot? Mabait siyang klase ng aso pero parang lumalapit naman siya sa mga tao, pero malambing siya, pero very, very scared. Nanginginig siya. That's the usual trait of Pangdogs. Nanginginig siya. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Kwento ni Bamba, nakuha nila sa isang dog pound sa Bulacan ang asong si Suman. Kasi po nung na-rescue po namin siya, payat, walang balahibo, buto-buto, tapos nilalangaw. Di ba ganun ang suman? Pag tinanggal mo yung dahon, kulay puti lang siya, tapos pag pinabayaan mo, lalangawin. Mas maayos na ang kalusugan ni Suman ngayon. Tumubo ng muli ang kanyang balahibo at mas maayos na ang pangangatawan. Pero ang alaala ng mapait na nakaraan ay tila nakatatak na sa kanyang kamalayan. Sana dumating ang panahon na makaramdam muli ng pagmamahal ng pamilya ang asong ito. Gaano karami ang sinasaing nyo? Half sakto. So, ilang aso po mapapakain yan? 100. Oo. Tapos yung dog food pa. Hindi biro ang magpatakbo ng isang dog shelter. Araw-araw kalahating sako ng dog food at kanin ang nauubos nila para sa pagkain ng mga aso. Pero higit sa pagkain, kalinga ang kanilang pinakakailangan. Dahil free roaming ang sistema sa loob ng shelter ni Bamba, mahirap matutukan ang bawat isa. Wala halos kulungan ng mga aso dito, liban na lang sa mga asong agresibo o kaya yung mga may sakit. Tulad ng asong si Chuchay na 2 araw na raw may lagnat.
Si Ate Vicky ang all-around nanay ng mahigit 100 aso sa dog shelter na ito. Gaano man karami, kilala ni Ate Vicky ang bawat isa sa kanila. Ano po sila, sabik din po yung makipahalubilo sa mga tao. Kaya lang po, may mga taong galit sa aso dahil kesyong araw po, problema ang dinadala. Ang aso po naman talaga, hindi naman po mangangagat yan kung hindi mo sinasaktan. Tratuhin mo po silang tao. Aalagaan ka rin po. Sila rin po ang dedepensa sa'yo pag ikaw ay nasa peligriso. Kaya ang mga aso na dating mabangis at pinandidirihan, kahit papano'y nakakaramdam na ng pagtanggap sa ngayon. Halika, mama. Pero ang mga dog shelter ay hindi dapat maging permanenteng tahanan. Isipin mo lang, Ate Vicky, para silang mag-aasawa. Di ba? Ang tunay na misyon ng anumang dog shelter ay ang hanapan ng pamilya ang bawat isa. Noong araw na iyon, isang school counselor ang bumisita sa shelter ni Bamba. Interesado raw siyang mag-ampon ng Aspen. Pero alam niyo naman na yung mga aso dito are Aspen. Hindi Yes, sila yung mga may breed. Kasi I don't see any difference naman eh. It's good pa nga if you are going to adopt because sila yung, they need somebody, they need shelter, a family that would care for them, Okay, yeah, that would nurture them. So okay lang sa atin. Okay lang sa'yo. Habang kausap namin si Jane, matiyagang naghintay ang mga aso sa loob ng shelter. Kasama na si Suman na halos 3 taon nang naghahanap ng pamilya. Ito na kaya ang araw na pinakahihintay niya. So meron ba kayong idea kung ano yung gusto mo ninyong i-adopt? I-adopt na Oo. to. Meron ba kayong color? I want or ano? white kasi favorite color ko ang white. Gusto kong ganun. boy. Pagpasok ni Jane sa shelter, nagsilapitan agad ang mga aso. Kanya-kanyang papansin at pakitang gilas. Pero ang maamong si Suman na natiling tahimik sa isang lugar. Makalipas ang ilang minuto, nakapili na si Jane ng asong aampunin. Ito na lang talaga siya. Ay, sige po, ma'am. Sige po. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ni Vicky sa bawat pag-aampon. Nagbababay na si Ate Vicky, oh. Ate Vicky, bakit ka umiiyak? Lungkot dahil napamahal na siya sa mga alagang aso. Sige, magpaalam ka na kay Epi. Paalam ka na kay Epi. Pinayak si ate. At saya dahil batid niyang may bagong tahanan na ito. Mahalin nila po yung aso talaga. Hindi po aso na alaga lang, nabantay lang. Itrato po nilang parang tao. Malungkot man sa pag-alis ni Epi, tuloy sa pagtatrabaho si Ate Vicky. Pero hindi lang pala si Epi ang mawawala sa araw na ito. Habang pinakakain ni Ate Vicky ang kanyang mga alaga, napansin ko ang asong si Chuchay na para bang walang imik. Hindi ba ito yung pinapainom ng gamot kanina? Ba't namatay? Ba't namatay? Vicky, pero hindi ito yung nangagat Hindi ito yung nakakagat. Kung may under observation kung nakakagat ng bata. Ba't namatay, ma'am? Nung sinurrender po yung puro garapata. Ha? Yung puro garapata po. Kailan po? Mga last week po siguro. Tapos ang ginawa Last po, week. Pero napavet pa siya. Noon pong dumating, hindi na po. Kasi hindi po tatanggapin ng vet ang ganun karaming garapata.
Ano po yung pinainom na gamot kanina? Para sa lagnat po. Para sa lagnat. Sino nag-prescribe po nun? Kayo na Sabi lang. po yung mga dating namin, mga dating reseta. Hindi ko alam kung bakit biglang namatay ang asong si Chuchay, gayong nung umaga lamang nakakalakad at nakakatayo pa ito. Yung bigla pong tumamlay, or parang feeling natin may lagnat, hindi kumain, or di kaya biglang tumapang, simptomas po yan ng rabies. Suspect case po ang tawag namin dyan. Simptomas po yan. Very important po na vet talaga ang mag-check. Kasi what if po itong sakit na ito ay communicable or zoonotic? Ibig sabihin po, pwedeng mailipat yung sakit na yon sa tao. Ayon sa Bureau of Animal Industry, isa ang probinsya ng Bulacan sa 10 may pinakamataas na kaso ng rabies sa Pilipinas. Pero dahil wala namang anumang medical records ang aso, hindi tiyak kung ito nga ba ang ikinamatay ni Chuchay. Not fully. Kinabukasan, nakatanggap ng mensahe si Bamba mula sa isang residente ng May Kawayan, Bulacan. Meralco? Isang buwan na raw pagala-gala ang asong ito sa kanilang lugar. Ayun, kawawa naman. Sino pong gumawa nito? Ganito. Kasi nauulan na siya, ayaw niyang pumasok sa loob namin. Pinasok siya doon, nilalabas niya yung ulo niya doon sa zero ng gate. Eh baka lalo siyang mag-disgrasya. Oo, kaya dito na lang. May hinala raw sila kung sino ang may-ari ng aso. Paminsan-minsan umuuwi raw kasi ito sa dati niyang tahanan. Doon siya taga din sa labas ng village eh. Pinauwi siya sa kanila. Tinataboy siya ng may-ari. Naparescue ko kay Ma'am Bamba kasi nga kawawa naman siya dito pag sobrang lakas na ng ulan. Ayon sa RA 9482 o Anti-Rabies Act, may karapatan ng gobyerno na hulihin ang mga aso kapag makita itong pagala-gala sa kalsada. Hindi po ba dapat tanungin muna natin yung may-ari if they really want to surrender the dog? Hindi naman. Hindi na tinatanong yung may-ari. Kasi ma'am, the fact na pinalayas niya to, ibig sabihin ayaw niya na. So, paano po kapag kunyari napanood po ito sa TV tapos sabihin ng owner na gusto na niya? Unang-una ma'am, hindi na natin pwedeng ibigay. Kasi pinabayaan niya po eh. Pinabayaan niya po. Ang lagay, ayusin natin, babalik sa kanya. Paano kung hindi na ulit talaga, palabasin niya ulit ang karsada. Yun yung mga simple, ma'am, simple parang, batas ng rescue. Ang allowed lang po talagang kumuha ng mga aso, mag-rescue, mag-impound, ay yung local government unit po. Or yung mga city pound or animal pounds po natin na under the government. Hindi pwedeng private individual? Hindi po. Ang pwede pong maitulong ng mga private individuals or rescuers or mga shelters po, makipag-coordinate po sa local government unit. Pag nahuli na po yung aso, ililista po nila yan sa city pound and then magpapadala po ng notice dun sa may-ari, kung alam po yung may-ari, kung sino yung may-ari, or ipapadala po sa barangay. Kailangan i-inform yung may-ari? Kailangan po i-inform kasi we are promoting po responsible pet ownership. Dagdag pa ng Bureau of Animal Industry, dapat nakarehistro sa kanilang ahensya ang lahat ng mga dog shelter para matiyak na tama ang pamamalakad dito. Paano pong gagawin natin dyan? Treatable po ba yan? Opo, ma'am. Usually, soap nga lang yan, ma'am. Anti-galis yun, ma'am, sa... lalagyan nyo ng anti-galis. Binababad po. Tapos, may injectable din. Nasa labas pa lang ng shelter ang bagong aso, malakas na ang kahulan ng mga aso sa loob. Ilan po yung aso sa loob nito? Ito mismo, ilan po yung aso sa loob po nitong compound?
120. Baka awayin siya, ma'am, dyan sa loob. Ha? Kasi ang daming aso. At nang ipasok na ang bagong aso, Sobrang natakot ata yung aso. Pinagpilitan niyang lumabas doon sa butas ng cage. I don't know how he was able to do it. Ito siya, oh. Ayaw niyang pumasok sa loob, eh. Natatakot, eh. Natatakot. ayon kay Bamba, karaniwan na raw ang ganitong eksena sa loob ng shelter. Lahat po na dumarating dito, na bago, natatakot po. Kasi unang dami. Hindi pa nila alam to. Kasi itong setup na ganito. Iba nga po nakasiksik lang sa isang gilid. O kaya nakatulala, o kaya ayaw makipaghalubilo. Basta as time passes, okay na. Makalipas ang ilang oras, binalikan namin ang shelter para kumustahin ang bagong aso. Halatang takot na takot pa rin ito. Nalaman kong hindi rin pala bago sa kanila ang ganitong sitwasyon. Ito pong bagong dating po na ito. Wala naman po akong naramdaman takot eh. Nahawakan ko na po kagad. Oo. Tingin niyo po ba magiging okay siya dito? Okay naman po, kaya lang po, normal po talaga yung may mambubuli. At normal din po yung pagtanggol niya sa sarili niya para hindi naman po siya mapano. Kaya lang, pag dinumog na po sila, nandyan na po yung talagang hindi niya katulad po nito. Sinapper niya po yung kinagat po siya ng kapwa niya. So dahil, Kinagat po. hindi po namin siya mapalabas. Sinusurvive po namin kung kaya po yung aso. Sa isang bansa na may malaking problema sa mga asong pagala-gala sa mga kalsada, malaki ang papel na ginagampanan ng mga dog shelter para masiguradong ligtas ang ating mga komunidad. Pero tandaan na may mga bagay pa rin na dapat isaalang-alang. Po sa mga nagre-rescue po, okay po yan na may puso tayong tumulong para sa ating mga alaga and sa ating sa implementation ng batas. But we wanna make sure po na capable po talaga na i-implement yung mga kailangan i-implement para at least po safety din po ng mga nagre-rescue and as well as yung aso mismo. Yung aso mismo. Hindi dapat natatapos sa dog shelter ang buhay ng mga asong ito. Ang tunay na pagliligtas ay ang paghahanap ng mag-aampong pamilya na tunay na mag-aaruga sa kanila. Kaya makalipas ang ilang araw, nagdesisyon kaming balikan ang magkapatid na Princess at Meghan. Ang dalawang batang nangungulila sa naiwan nilang mga alaga. Sinamahan namin sila sa Nueva Ecija para sunduin sina Itim at Puti. Makilala pa kaya sila ng mga naiwan nilang alaga? Dalawang buwang naiwan sa probinsya ang mga aso ng pamilya Kalilap. Kaya nang magkita silang muli,
may dagdag pang sorpresa. Ayun na yung mga tuta! Buntis pala si Puti nang mawalay sa kanila noon. Umiiyak po yan nung umalis sila. Yung aso? Umiiyak mga aso na yan. Inabol pa nga sila eh. Ayon kay Lola, sinubukan daw nilang kunin ang mga aso para dalhin sa kanilang bahay. Pero ayaw raw ni na Itim at Puti. Nanatili sila sa bahay na ito, naghihintay na babalikan sila. Mula po nung umalis sila, ayaw nilang magpahuli. So sa loob po ng mahigit 2 buwan, Opo. dito lang sila talaga naghihintay. Dito lang sila sa loob ng bahay nila. Pagka naman, lalabas, papasok din. Dumating na yung hinihintay nila. Ay, kilala silang lahat. Mahal na mahal kasi nila yung mga aso nila. Sa wakas, magkakasama na silang muli sa piling ni na Itim at Puti. Kumpleto na ang kanilang mundo. Para sa akin po, hindi na mahalaga kung may bukod sila o wala. Sa akin po, pag nag-alaga ako ng aso, talagang tinuturo ko parang mga tunay ko rin mga anak, ganyan. Hindi ko sila parang pag-aalaga sa akin ng aso, parang hindi lang basta libangan. Yun nga, sabi ng anak ko, part ng family namin. Hindi sa lahi at hindi sa presyo nasusukat ang kahalagahan ng isang aso. Wala sa papeles at wala sa itsura ang kanyang tunay na ganda. Dahil mapaaso man o tao, sa puso makikita ang tunay na katangian ng isang nilalang. Tulad nating lahat, ang bawat nilalang may karapatan sa isang tahanan, isang pamilya na tunay na kakalinga at mag-aaruga sa kanila. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.